dapat inuuna na natin yung line 2. Line 2. Opo. Nasanay rin natin na line 2 laging inuuna. Sige. Sunod, Line line 1. wire. Line 1. Opo. Sunod yung mga return. Mhm. Or mauhuli yung line 1, yung mga return muna. Kasi yun Bago yung may yung power eh. Opo, Siya na yung may power. dalang. Mhm. Yung return muna, sir. Line 2, return, live 1 ang huli. Sige po. So, unahin ko po, ano po yung ikukulik natin, sir? Anong kulay na wire? Yung line 2, yellow. Yung line 2 yung white, ano po? Ay, wait ba yan? Okay, yung white, ang line 2. Sige po yung white. Po. Yan, white. Isang white dito sa supply, Supply isa sa sa breaker. lighting, so isa dun sa papunta sa junction. Sige Bali po. itong tatlo. Tatlo bali tatlong ito. Mhm. Yan. Yan ang ikukulik natin. Okay. Ito tatlo. Tatlo. So, may allowance po tayo dyan 6 inches. Ito. Sige. 6 inches po ang allowance yan? Po. Ilang allowance po? 60 inches? Apo, ma-allowance tayo ng 6 inches para pag naputol, may itatapin pa tayo ulit. Kaya naman, para hindi tayo nahihirapan mag-splice. So, purpose po niyan, kung maputol, pwede pang i-connect. Pwede pa tayo mag-connect. Putol So, sa purpose na sa pag-maintenance, pag puputulin natin, pwede pa natin mag-splice na naman, panibagong splice na naman po. Okay. Allowance. Allowance tayo. Okay, so, tuloy natin, sir. Balatan natin, sir. So, meron po tayo ditong pangbalat na wire. Ito gamitin natin. Okay. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlong wire. Opo, tatlong wire. So, i-splice natin, sir. Pag i-splice yan, so itong dalawa, sabay natin. Yan yung isa, pag yan. So, pag nag-i-splice natin, dalawa isa na ang labas niya. Okay. Isa sa kabila, dalawa dito sa kabila. Okay. So, tignan natin yan paakyatin ng splice. Paikutin natin yan, sir. Sabay pa yung umiikot. Then, gagamitan ng plier para maigpitan. Sabagay, pag maluwag kasi dyan, nagsisimula yung ground. Po? Pag maluwag yung pakapit. Pag maluwag po yung pakapit niyan, nakakakus po yan ng loose contact. So, ang mangyari yan, tumataas yung ampera ay nagkakaroon siya ng init. So, pagsimula ng sunog. Okay. So, yan na po. So, tinutupit natin yung copper para nakalock. So, lagyan na rin natin. So, nilalagyan ko na yan agad ng tape. Lalagyan natin agad ng tape. So, sabay na rin ang pag-double check. Titignan nyo na rin kung may nalimutan pa sa line 2 o wala na. Okay.
So, pasok na rin natin ng junction. So, para hindi na siya makasagabal sa susunod natin i-splice. Ito po, may exit nito. Hindi na siya ng 6 inches kasi nagamit ko na. Ito, dapat 6 inches po yan. Okay, so yung iba, 6 inches po o may higit siya 6 inches. So, pwede naman po higit ka pa sa 6 inches, huwag lang madami. Huwag lang mahaba kasi baka hindi na magkasya. Oo. Basta may allowance. May allowance po tayo dyan. Okay, so susunod natin yung return. No return. Return dito ng A. Sa may A. Okay, so return ng A. Okay, so ulitin natin sir, binaputol na isa. Sinisipon ako dito, sobrang lamig. O, Sinisipon ako, sobrang lamig na kasi dito. opo, dito rin sa atin, sa Pilipinas, malamig na rin po. Negative 15 dito eh. O, Negative ano po? 15. Negative. 15. Ay, grabe na po yan. Dito Sobrang ay lamig. malamig na. Anim na nga yung suot ko pag nagpapasok sa trabaho, yung nasuot ng damit ko. Negative na pala yan. Okay, so dugtong na natin yung return. So, kung nakikita yung pagdudugtong ko, sir, lagi nakapaklus lagi ang pag-connect natin ng wire, ng copper. Yan. Patuloy natin. Pagka maigpit na po yan, so tutupin na natin para nakalak na yan. So merong na. Yung nasabi tawag natin nakalak na. Okay, so lagyan natin ng tape. Okay. Pasok na rin natin yung return. So lahat na po natira, live wire or line 1. Okay, live wire na. Pag huli natin Line yan 1 or line 1. Okay, so pag sobra po yan, puputulin natin. Yan po, dapat pantay-pantay natin. Para hindi po masyadong magulo pag lalagay na sa junction. Okay. Para hindi magulo sa junction. Okay, balat na po natin ang isa-isa. Okay, 1. 2. 3. Okay, pagsasabayin natin itong tatlo. Supply papunta sa utility box, then supply sa kabilang junction. Kabilang junction. So, hindi po yan sasabay-sabay na ganyan. Hindi po ganyan. Naka-X yung isa. Opo, kailangan ipon man natin na nakapaklus po yan. Nakapaklus. Yan. So, papaikutin natin ang sabay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, mas maganda, mas mahigit sa 5 or 4.
Mahaba pala yung pagkano. Opo. So, 1 inch or 1.5 inches Hmm. yung pagmamalat natin. Tuloy and natutupin natin. Okay, so, lagay ko rin ang tape. Dito, ang isang ilaw pagkabit dito, sir, $150. Kasama ng installation Ilan na po? $150. $150. O, ang Isang isang ilaw. ilaw. Isang ilaw. Magkano na yun sa atin? Times mo sa 41. Opo, $150 nasa 7,000 po. Oo. Ganun na lang dito, kalakaran. Magkabit ka ng ilaw. Kaya gusto ko matutunan yan para ang mga cash jam, baka ano ako, baka Opo. 6,150, isang ano lang, isang ilaw. Eh kung ang isang switch dito, tulad ng sir, pakita ko. Isang switch lang yan. Pero madami yan. Bawat isa niya $150. Magkano po yan? Ito, ang isang ilaw, $150. 1, 2, Bawat isa. 3, 4, 12. 12 times So, 150. 12 times boy, 150. maganda pala dito sa electrician. Oo, malaki po. 1,800 times 2 sa 41. 18,000 isang switch. Kaya maganda dito kung mag-ano kasi mag-apply ka nito electrician, master electrician ka naman eh. Sa residential. Sa mga troubleshooting, magkano po mga naibibigay? Ay, mas mahal So, yun. ano ba magdadagdag? Kasi Ang bawa dadagdag ka lang ng ilaw, gano'n yung na sa, rin, 150. yung hindi po, yung sa ano, yung sa tiyak ko, grounded lang siya. Electrician lang nagtingin gamit ng testing. Binayaran ng auntie ko. Saglit lang. Hindi nga inabot ng 5 minutes. Binayaran niya ng $800. $800. Oo. Kasi nagdalaw. Times 50 mo na lang, Laki na lang. 40,000. Oo, laki na. Ano na yun? Laki. Hindi nga inabot 10 minutes. Kaya, maganda rin talaga may magtututo sa wiring. So, marami po sa akin nagpapaturo dyan sa mga taga Canada. Ngayon may bago na naman, Canada na naman po. Oo. Nasa rin sa inyo. Kaya malaki ka sa ano dito eh. Kitaan mo eh. Kaya ako pag nakatuto ko na maganda muna ako mag-independent rin. Mga renovation. Kung sakaling papalarin eh, maganda. Pag tumula ako sa Iba trabaho ko, naman ang mga shoes dyan, sir. Iba naman po yung mga shoes na ginagamit. Iba yung mga shoes na ginagamit niya, sir. Hindi ganito. Hindi yung ganito pinag-aralan natin na isa lang ang pinuputol. parehas siya kaso mahaba lang sila. Ganito So, rin yung mga shoes na pinag-aralan natin. ito, iba-iba po eh. Tignan mo. So, yan. Yan. Tapos dito naman, So, parehas lang pala. ito. Tapos ito yun. Yan, so madami. May adjustan siya. Ang pahila, ang palakas, pag ito patay. Ito naman, may light pa sa reverse power. Ito yung ano, sasabi ko siya na free ring. So may switch sa taas, o may switch sa baba. Sa taas ito. Ang shoes yan pababa. Pwede bubuksan nyo, ang ilaw sa taas, bubuksan nyo.
Tapos pagdating mo sa Mm. taas, kahit hindi ka na bumaba, tapos yung three-way switch. Opo. Pero parehas din lang siya, ano lang, magkaiba lang sila sa malalas nilang pindutan. Sa pindutan lang pagkaiba. Pero yung concept ng light ng switch, parehas lang, nag-on and Oo, off lang. Isa lang yung oo, pinuputol niya, light door lang. opo, isa lang. Isa lang. So yung line 2, nakadirekta na sa mga ilaw. Mm. Maganda pala yan, sir. Ang laki ng kita ng electrician. So, malaki pong income dito ng mga inflation eh. Kaya, yung isa dito, yung kaibigan ng tiyo ko, ano siya, electrician din siya, kaso hindi pa siya certified electrician dito. Mga, ano, contractor lang siya ng mga bayan. Ang ganda ng sasakyan, naka-BMW, service lang. Maganda kasi, malaki yung kita. Uh, Yung bayaran. Okay. Kahit hindi naman yata accredited yan, basta may mag-pirma lang na accredited. So okay na yata yun, sir. ano lang siya, mga troubleshooting lang, yung mga magdidetect ng mga drum bead, tapos magpapalit ng wire. Pero yung bagong bahay, hindi siya pwede mag-ano yan, mag-wiring. Apo. Mga troubleshooting na. Pero yung iba na natuturo sa akin, yung mga taga-Pilipino, doon na sa kanila nagpapagawa kasi mahal nga raw po. Ang mahal ako, yun, pag may kakilala kang Pilipino dito nagpapalit ng mga wire, yun. Pagka mo Pilipino, sisingilin ng 100, minsan 50. Pwede na rin yun. Opo, malaki na yun. O mag Oo. 100 lang. Ay dito sa atin, ay isang ilaw, 500 pesos. Pero minsan, 300 pa nga eh. Nangyari, minsan, mga 250, 250, 300 lang dito sa Oo, Pilipinas. Yung halos 500, tatawarin pa yun. katawaran pa. Pero pag registered electrician ka dito, mahal talaga. Ang alam ko, ang standard na minimum dito ng ilaw ay nasa 200 per araw. 200 pesos. Dito Kaya, 500 na sir. Isang ilaw. ay, hindi 200 pesos, $200. Diyan, $200. $200. Minimum Pag, certified electrician. 35. Pag Sa hindi, akin, pag hindi, 150, 100. 10,000 na yun. Kasi $200 nag-aabot na ito sa 10,000. Oh, mga, Patuwa natin. mga nasa 8,000, gano'n. Isang, ano lang yun, isang ilang, Maganda pala dyan, sir. Maganda lang dyan magpunta dyan kung may direct, direct, ano, ang tawag nyo yung direct tayong mag-hire. sa ano po, sa agency, walang direct dito eh, mag-agency ka talaga eh. Sa Lamba Agency. Hmm. Ano naman dito eh, hanggang 55 years old, ang, ano ng edad, pag Opo. nag-apply dito, sa Canada, basta healthy ka pa, Uh, pwede pa ako. oo, pwede pa Pwede pa siya, ako mag-apply. pwede pa. Hindi lang sa ano, paano yung mga industrial, Oo. oh, mas So, malaki ang mas kitaan malaki doon. yan pag umas yan. Oo, malaki ang kitaan doon. Tapos pwede ka pang mag-sideline na ganyan sa mga bahay. Pag wala kang, halimbawa, Sabado Linggo, wala kang trabaho. Pwede ka Sa mga mag-sideline. maintenance, ano po, maintenance, sa industrial, sa mga building. Oo, yan po. Malaki ang kitaan yan. Ang 45 to 50 per hour sa oras. Ang sahod. So, tuloy natin, sir. So, Sige okay pa. na tayo sa unang junction. So, Okay. takip pa na rin natin.
Okay, so pangalawang junction na tayo. Line 2. So unahin natin yung line 2. Ano po? Line 2. Unahin natin yung line 2. Bali, dalawang wire lang muna yan. Opo, so nilinis natin para mas maganda sir, pag-iwalay natin yung mga line 2. Yan. Ito yung line 2 natin. Okay. Okay. So ito sir, pantay-pantay na yan, hindi ko na puputulin. So 6 inches na ng allowance. Okay. So babalik na natin yung lahat ng line 2. Pagsasamahin natin kasi line 2 lahat nasa bulb. Okay. Kasi yung line 2, pag i-splice ko natin yung line 2, so gaya ng dati sir, yung sabi ko, nakapaklus ko yung pagwawire ko niya sir. So hindi po basta lang itatapping. So ayusin natin yung pag-i-splice. Para masiguro natin na maigpit yung ini-splice natin na wire. Pag ikot niyan, sabay niyan. Yan. So habang iniikot mo yan sir, habang umakit yung ikot niya, yung nasa dulo, paigpit ng paigpit yan. Tapos sabay ang apply. Opo, hanggat iniikot mo yung wire paakyat, yung nasa unang pag-ikot ng copper, yun ang humihigpit yun. So, pag ginabitan pa ng plier, so paigpit yan, sa pinakakot ng unang ikot ng copper. Parang nakakadira yan sir, nakakapit na kapit. Hindi lang nakapatong. So pag isa lang kasi ang umikot niya, parang sing-sing lang yan. Na pag inikot mo yung sing-sing, umiikot rin. Kailangan talaga naka-cross. Parang lubid. Parang naka-cross, parang nakakadina siya. Kasi tingnan nyo sa yung sing-sing, di ba pag sing-sing nakaikot yan? So pag inikot mo yung sing-sing, umiikot rin. Ikot naman ikot. Maluwag rin. Pero kung naka-cross yan, so kahit ikutin mo yung mga wire, hindi yan niluluwag. Okay. Kaya ganito po yung pag-i-splice ko. Marami kasing splicer. Okay, so, yan, gaya ng dati sir, pag naka-splice na yan, so siguraduhin natin na wala nang nalimutan, saka natin lalagyan ng electrical tape. So, pag naglalagay tayo ng electrical tape, dito po sa mayroong insulation. Dito sa magsisimula sa may insulation. Bakit mo sa copper? So, dito tayo magsisimula. Bakit? Okay. Then, tutupin natin yung tape. Ipitin ulit. So, kung ano po yung ikot ng electric ng copper, yung copper natin pag-splice, paano ang ikot nun, ganoon rin ang electrical tape. Hindi siya magkakolta. So, ayan na sir, naiala natin yung line ko. Eh, lalagay ko na rin yan sa junction. Okay. So, sunod natin yung return. Return naman. Opo, return naman. So, ito yung return. Ito yung gagawin kong return ng B, yung mayroong tagging na electrical tape. So, may tape dito, then dito yan ang gagawin kong B. So, pagsamahin natin yung dalawa. Okay.
Okay, so medyo ano yung wire. Okay, pagsabayin nyo natin yung dalawang okay. So, islas natin yung valve B. Ayan. So, nakapaklus lagi, sir. So, ganyan yung technique natin. Ayan. So, lagi tayo pasiguro na dapat maganda yung pag-splice. Dahil kuryente yan. Okay, so lagyan ko rin ng electrical tape. So, pass natin. So, record ang A. Yun na yun. Tapos Ay, na record ito. ang, ano pala tayo? C. Nasa B. C na tayo, tapos na yung B. C C. naman. So, yan na lang, natitira na lang yung return ng C. C Okay. naman tayo. Okay, sa C na naman po. Okay, sa C. Ayan po. Kita-kita po. So, ikot. Then, ikot. Dalawa. Tatlo. Apat. So, mas maganda, mas marami sa apat. 5, 6, 7. Okay. Ito. Ang ikot. Okay, so, yan yung para sa C. Gamitan natin ang plier. Okay, so, okay na. So, pasok na rin natin. Tapos na yung return ng C. So, live wire na po. Live wire naman tayo. Okay, so yung live wire, okay. So, live wire na po. Live wire. Live wire or line 1. So, hindi naman sinasabi siya na pag sinalitan live wire na agad. Tagging na po yan, palatandaan. Ang tandaan dyan ay line 1. Black. Okay, black. Kulay black. So, kung red yan, line 1 pa rin yan. Okay. So, ipita natin ang plier. So, pag may ipit na yan, so, pwede natin tupiin. So, mararamdaman naman natin kung may ipit yung wire.
Pag Nasa, umikot yan dito sa parte yan, pag mahigpit na umikot yan. na yan, mahigpit na po yan. Okay. So, electrical tape. So, hindi po mahirap pag mayroong mga tahi o palatandaan, hindi nalilito. Basta So, paglalagay na sa junction box yan, naka-ano din po, naka-arrange. So, ina-arrange po natin. para madaling siya kunin, Kunin, madali siyang ilabas. ilabas. Oo. Kung may hanapin tayo, pwede siyang madali siyang ilabas. Ganyan lang yung paglalabas niya. So, diba? Ang bilis lang. Pagpapasok natin, ganyan rin, isa-isa lang rin ipapasok. Yan. Pag ganyan lang. Kung pa kaliwa siya, pa kaliwa lahat. Kung pa kanan, pa kanan lahat. Okay. Takipan na natin, sir. Okay, so may allowance tayo rin dito sa mga utility box. May mga allowance rin po. So allowance natin dito, lalagay rin tayo dyan ng 6 inches. Po, puputulin natin. So para hindi rin magkasagabal dito sa loob. Okay. So dito na puputulin kasi mga gamit pa natin dito. So, konti lang naman. Opo, konti lang naman po. So ito yung plate natin. Okay, ito yung plate. Ito yung tinatawag na plate. So ito naman yung switch. So ang tawag natin dito sa normal na switch, single switch. One gang. Okay, masasabi natin siya one gang kapag nandito na siya sa plate. So, nandito sa one gang na yan. Okay. So, yan. So, inilalagay natin dito, sir, may lagayan yan para mag-lock yung switch natin sa plate. So, ididiin na natin yung switch natin, papasok. So, yan, nakalock na yan, sir. So, yan tinatawag natin yung one gang. Okay. So, yung two gang, dito naman natin ilalagay yung two gang. So, mamaya po, unahin natin yung one gang. Yung one gang, yung single switch. Opo, single switch. Okay. So, yung isa niyan, yung live wire, dito ako naglalagay ng live wire sa tagging na on. So, dyan ang line 1. So, nakabang yung line 1 na yan. Okay, nakabang dun sa switch. Pag on natin, so didikit na yung traveler. Traveler. Return. Nakabang na yung return. Ayan. Yung return dito po sa tapat ng live wire. O line 1 na tinatawag natin. Okay, kahit nandito sa kaliwa, dito sa butas sa isa, pwede rin po kasi isa lang yung dalawang butas. Yan. So, yan. Pwede rin dito sa kabila, pero dito sa kabila, sir. Hindi lang magkabaliktadan. Okay. So, hindi na siya pwede magsama dito sa taas kasi nakadirect na yan pag nagsama sa taas. Okay. So, on and off lang po ito. Single switch. So, pwede na natin lagay. So, tornilyo na rin natin. Okay, sunod po, dito na tayo sa tugang. Po, so naglag ko lang po yan ng tape.
ito po yung gagamitin natin yung plate. So, ito po. So, plate. So, tugang ilalagay natin, sir. Kaya, dalawang switch po yan. Okay. So, yung paglalagay, meron yan kapitan dito sa plate. So, ayan. Talak na. Okay na. So, nalagay tayo ng jumper wire. Jumper wire. Jumper tayo para sa line 1. Okay. So, nagja-jumper ako yan, sir, dito sa, naglalagay ng jumper wire dito sa on Tagging. position. Po, sa may tagging. Okay. So, kuha lang po ako ng wire. Okay, so ito yung wire na gagamitin natin. Balat lang po. Okay. So, yung pong switch natin, meron yan palatandaan kung gaano kahaba yung babalatan natin. Kung hindi pa tayo sanay, so meron tayo makitang palatandaan na haba ng wireless babalatan. Okay. So may palatandaan po dyan. Yan So, ang kung paano mata. kahaba. Opo. So ito, dapat, itong wire nito, sir, mailagay natin dito sa butas nito, saka dun sa kabila. So dito po, tapat ng on position natin. So dyan natin ilalagay. Yan. So gaganyan natin yan. Okay. So pasok natin. Yes, sir. So ayusin rin natin. Yan. So okay na. Okay na. May ground na siya. So para sigurado pa tayo, gamitan natin yung plier. So double check natin kung maigpit na. Okay, kung nakapasok na po. Okay. So, ayan. So, dito po natin ilagay, sir. Okay. So, babalitan natin yung live wire o line 1 na tinatawag natin. Okay. So, line 1, yung ginagamit natin line 1, yung black. So, dito natin i-connect po sa pinag-jumper natin. Sa may B. Pasok. Okay. So, ingatan lang natin, sir, na yung pagpapasok natin, dapat eksakto lang yung wire na nasa loob, hindi na po nakalabas yung copper wire. Okay. So, nasa loob po yan. Pasok na pasok. Pasok. Opo. So, hindi naman pwede na maiksi lang yung ipapasok, ibabalatan natin. Kailangan mahaba, yung sakto lang. Sakto lang. Opo. So, lagay natin yung return ng A. B. Return ng B. Tapos napala tayo dito sa A. So, nasa return tayo. B. So, return ng A. Return ng B. So, return ng C. C. Okay. Okay. So, okay, sir. So, kita naman natin pag nakalak na yan, naigpit na yan. Okay. So, pasok na natin sa junction utility box. Okay, so, kung tayo po mag-wiring ng bahay, kung nasa pakanan po yung mga switch natin, gano'n na rin po lahat yan. Para uniform po yung bahay natin kung paano yung on and off nila. Okay, so, lagay ko po yung okay.
Yan, sir. So, bago po natin papailawin, i-test muna natin, sir. I-test natin, alisin natin yung mga band. Okay. So, bago natin papailawin, so, magte-tester tayo, gagamit tayo ng tester. Ito yung tester natin. Yung tester, sir, ilalagay natin yan sa continuity. Continuity. Kung may mga Kung putol. mayroong shorted or may putol na linya o gagana ba yung receptacle natin o magkakaroon ba yan ng shorted. So, ititesting natin para sigurado po tayo sa pagtatrabaho natin. So, aalis po tayo ng kontrata natin o sariling bahay natin bago natin pailawin, kailangan sigurado, sir. Kasi kuryente yan. Double check. Double check or triple check pa nga. Yung mga building, hindi lang double check ang ginagawa, na triple check sila, makasiguro pa sila ng ibang pagtitest. Okay, so tayo naman, kung tayo gagawa, siguraduhin naman natin yung ginagawa natin kung nasa tama na. So bago natin i-turn over sa may-ari, kaya kung sarili natin bahay, sigurado tayo. Double check lang yan, sir. So, ito pong line 1, line 2, yan ang supply natin, yung white saka black. Black. Yan ang i-test natin kung merong shorted o wala. Okay. Lagay ko lang po itong tester natin. Okay. So, lagay ko po sa continuity. So, una natin i-test yung ating kagamitan na pang-tester. So, yun ang una natin i-test kung gumagana. So, pag pinagdikit natin yung dalawang probe test na nagkaroon niya ng continuity, so, ibig sabihin, good po yung ating kagamitan na tester. Okay, so ito na po i-test natin. Okay. So, dadala po pa. Tester natin. So, ganyan. So, pag nakadikit na sa dalawang wire natin na walang tumutunog, walang continuity, so, ibig sabihin, walang shorted. Okay yung paka-wiring. Opo, okay po yung wiring. So, dapat naka-on po, i-on natin yung mga switch. So, wala rin po. So, ibig sabihin, walang shorted. Okay, so double check naman natin yung tester kung gumagana. So, pag double check natin, dito na. Pagsamahin na natin lahat yan. So, ibig sabihin, good yung tester. Good yung tester. Pag pinag-iwalay natin yan, so, Okay, isa na sila, walang tumutunog. So, ibig sabihin, walang shorted. Okay, so sinasanay ko po yan na dito tayo nag-test kasi pag malayo dyan tayo sa tester, so baka isang galaw natin matanggal, akala natin good na. Yung tester, hindi pa natin magalaw. Kailangan malapit. Dapat malapit dito tayo mag-tester ng tester natin kung good yung tester. So, tester, good yung tester. Pag-ulay natin. So, ang test naman natin yung wire. Okay, walang short. Wala natunog. So, para naman makita naman natin kung good yung mga receptacle or walang putol sa ilalim, kung good po yung switch, na walang putol rin sa switch, walang nag-disconnect. Okay. So, receptacle naman po ang titingnan natin kung gumagana. So, pag didikitin natin ito, sir. Pag didikitin po natin itong dalawang line 1, line 2, nakadikit na. Dito tayo sa receptacle mag-test. Okay. So, yung isang tester, sir, dito sa gilid ng receptacle. Nasa isang gilid. Yan.
gilid yan. So, bago natin ilap dito sa gitna ng receptacle, so, dito sa gitna ng receptacle, dito po yung mayroong yelo, dito sa gitna, bago natin ilagay, so, yung tester muna ang i-test natin kung gumagana. Pagtamahin muna natin yung probe test sa receptacle. Yan. Nagsama po. So, good po yung tester. Okay. So, ilipat na natin yung gitna niyan. So, gitna. So, yan. Tumutunog po. Ibig sabihin, naka-on. Pag-off natin, wala ng continuity. Ibig sabihin, Good. nagpapunction ng maayos yung switch natin. Nagpapunction ng maayos yung receptacle. Okay. On. On. Off. On. Off. So, good po yung receptacle. Okay. Nagana. Okay na. So, dito naman po tayo sa B. Hindi naman. Okay. Okay. So, sir, ma-live lang po ako ng konti, sir. Ano po? Okay lang po? So, Sige hindi po. naman po kayo magiging. Okay lang po. Okay, ako lang naman po. Okay lang po. Okay. So, bago tayo mag-test dun sa receptacle, so dapat yung tester muna ang i-test natin. Okay. So, nasa continuity po. Okay. So, lagay po natin ito sa gilid ng receptacle. So, gaya kanina, sir, para makita natin kung good po yung switch or receptacle natin. Wait lang po, excuse lang po. Okay po. So, ang i-test po natin dito, yung switch kung gumagana or saka yung receptacle kung gumagana yan. Po. So, ito pong dalawang one natin na line 1, line 2 na supply, pinagsasama po natin. Pinagdidikit natin. Okay. So, bago po natin i-test yung receptacle, pagsamahin muna natin yung dalawang probe test kung gumagana po yung ating kagamitan na tester. Pag-isipin natin yung dalawang probe test. So, yan. Tumutunog po. So, ibig sabihin, good po yung receptacle, ay yung tester. Good po tester. So, ililipat na natin itong isang probe test sa gitna. So, yan. So, naka-off po yung switch. Walang tumutunog. So, ibig sabihin, naka-disconnect pa yung switch natin. Wala pang umiilaw. Okay. Pag-on natin, kaya meron continuity. Ibig sabihin, nagpapangsyon na maayos yung switch. Nagpapangsyon po yung receptacle. Okay, good po yung receptacle. Off. So, walang continuity. On. So, meron. So, ibig sabihin, maayos po yung pagkalagay ng receptacle at mga switch. Okay. Sabihin na sa C na naman tayo. Dito naman tayo sa C. Okay, sa C. Okay. So, yung dati, sir, yung isang probe test, ilagay natin dito sa gilid ng receptacle. So, una nating i-test yung ating tester kung gumagana. So, pagsamahin natin yung dalawang probe test. Okay, so gumagana yung tester. So, ilipat na natin ito sa gitna. So, yan. So, naka-off po yung switch. Walang continuity. Dapat pag nag-on tayo, magkakaroon dapat ng continuity. Okay, tingnan natin kung magkakaroon. On. So, mayroong continuity. Off. On. So, okay, good po yung ating receptacle. So, pwede na tayo dyan maglagay dito ng Live wire. pwede na natin ito ilagay sa receptacle yung supply natin para sa lighting.
Nakita natin sir, double check lang tayo dyan para sigurado tayo na hindi tayo magbabalik dun sa kontrata natin. Back So, job. sigurado tayo na hindi, sigurado tayo walang back job. Okay, so pwede na natin yan i-turn over sa may-ari. So, bahala naman yung may-ari kung magpapadouble check na naman sila sa ibang electrician para pasiguro naman nila. Okay. So, yung iba sir, ganun ang ginagawa. Ito, double check sila bago sila bigyan ng bago nila pinapailaw. Double check. Apo. So, okay. So, ilagay na natin ito sa breaker. Okay, so yung tagging natin sir, yung palatandaan natin, ang line 1, live wire. Live wire. So pag sinabing line 1, nasa unahang linya, kaya nasa unahan po natin linya nilalagay. Ang line 2, neutral o nagbabalance ng linya. Kaya sinabing line 2, para sa pangalawang linya natin ilalagay. So, unahin natin ang line 2 dito sa breaker. Yan. Okay, sunod natin yung line 1. Tawag natin. Okay, nasa unahan ng terminal po yan kasi line 1. Kaya nga, sinabi natin na line 1, nasa unahang linya. Opo. Okay, so ayan na po. Then may allowance tayo ng wire. Pag tayo nagkukunik sa mga panel o sa breaker, may allowance po. So, lagyan ko na po ng mga lighting. So, meron tayo ginamit na ilaw na 3 watts na po ito. 240 volts. Okay. So, ang linya po namin dito, sir, 240 volts. So, line to ground. Kapag line to ground po, pag line to ground, yung live wire, yung return natin, galing dito sa switch, kinukulik natin yan, sir, sa gitna ng receptacle. Yung galing switch, papunta dito sa receptacle. Okay. So, yung line 2 naman, yung line 2 na tinatawag natin neutral or line 2, dito po yan sa gilid ng receptacle nilalagay. So, meron naman yung terminal, sa likod, dyan tayo nagko-connect ng wire. So, kitang-kita naman kung yung alin yun magkakonek sa ilalim. Po, kita naman yan. Okay. So, yan ang line to ground. So, kung gusto naman natin ma-practice yan, kahit sa line to line, ganun pa rin ang practice. Pero sa line to line, kahit magbaliktaran niya, live wire saka line 1, line 2, kahit magkabaliktaran, okay lang, sir. Pero, kung gusto natin practicein, para hindi tayo nalilito, gagamitin natin yung practice ng line to ground. So, kasi para sa pagsasanay po yun. Para sa pagsasanay lang ng pagtatrabaho natin. Okay. So, testing na tayo. Power on na tayo ng supply. Okay, so testing po tayo. Power on tayo ng breaker. Yan. So, gamitan po natin ng tester. So, tingnan po lang sir kung may pumapasok na power.
So yan, umiilaw. So ibig sabihin, may in-power na tayo. In-power na yung load side ng ating breaker. So dito sa load side ng lighting, so tingnan natin, i-on natin. So tester natin kung may power. So yan, may power na rin po yung load side. Kailaw na. Opo, so ready na tayo magpailaw. So isa-isay natin itetest. Okay. Valve A, control lang, switch A. So 1 gang, power on. Yun, umiilaw po. Power on. Okay po yung A. Po. So, sa B naman tayo. Sa B. Power on ang B. On. On ang switch. Okay. Palitan po natin ng ilaw, sir. Napandila. Opo. Okay, power on. Off. So, nakikita siya umilaw. Opo na. Medyo mahina po yung watts natin eh. Hindi, malinaw pa, malinaw. Kaya umiilaw po yan sa... Kulay pula. Oo. Kita-kita pula. Kailaw. Kailaw. Off. On. Off. So, yung kabila naman sa C, power on. On. Off. On. Okay. Kadalasan po nangyayari yung pagkakamali dito sa switch, yung mga jumper natin, minsan nalilimutan yung tagging, minsan nalilito tayo kung saan ilalagay yung jumper o sa yung live wire o line 1 na tinatawag natin. Kapag naka-off yung switch, minsan, parehas na sila hindi umiilaw pag naka-off yung unang switch. Pero ito hindi po, parehas po sila umiilaw. Okay, power na umiilaw yung tatlo. Pwede na ako kabit na bahay. Opo, so, pag na-practice na po yan, pag nag-practice po kayo dito sa board sa ganito, isipin nyo na rin po na nasa building kayo, sir. Kasi yung drawing natin, parang rin nasa building yan, sir. Yung diagram. Opo. So, ganun rin naman ang mangyari sa building, sir. Meron junction box, merong switch, meron tayong conduit, meron tayong ilaw. So, ganun rin naman po sa building. Ganun rin yung pag-connect natin. Diba? So, kaya iniisip ko na yan. Iniisipin na natin ito isang kwarto, or sala. Okay, so mahaba lang sa actual. Mahaba lang yung mga PVC nila. Mahaba lang yung mga linyahan. Linyahan, mahaba lang. Yung pinaiksi lang yan. Pinaiksi lang po yan dito. Pinaiksi lang natin. Okay, kaya isipin na natin na nasa building na tayo pag nagpa-practice dito sa diagram. Nasa bahay. So, may mga katanungan po kayo? Wala na po, sir. Okay na. Nakuha ko na. So, sa next session natin, sir, 3-way switch tayo. Opo. Ako, hanggang 4-way switch. 4-way switch. Okay, sir. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana marami po kayo natutunan din sa online class natin. Online training. Okay po, sa next session tayo ulit. Okay po. Thank you po. Okay, maraming salamat po. Ingat po. Thank you po.